at meron kayong pagkakataon na makapag-aral kasama ko, kasama ni Sir Rex. Isang kagalakan, isang karangalan din po na maging bahagi at ako ng organisasyon na ito, maging isa sa mga tagapahayag ng mga katotohanan na nakukuha natin sa banal na kasulatan, lalong-lalo na sa mga sulat ni Apostol Pablo, especially under the dispensation of grace. Bahagi pa rin po ng ating pag-aaral ang chapter 7, Peter and Paul as witnesses. Nung nakaraan nating pag-aaral, tinalakay po natin yung yung differences ng ministry ng apostol na si Pablo at ang ministry ng 12 apostol. Tinignan natin kung ano ba ang mga doctrines, ano ba ang basihan ng kanilang ministry, at ano din yung mga message o basihan ng apostol na si Pablo while doing his ministry under the dispensation of grace. At saka itong pag-aaral natin sa gabing ito, this will just serve as a continuation of those differences na pinag-usapan natin nung mga nakaraang talakayan. So dito, specific tayo sa chapter 7, Peter and Paul as witnesses. So we are talking about Peter as the leader of the 12 apostles. And we are talking Paul as the sole dispenser, the dispenser of the dispensation of grace, the apostle to the Gentiles, and the teachers to the Gentiles. So, i-compare natin ang dalawang leader as witnesses, mga saksi sila. Okay? So, let us continue. Okay. In addition to the distinctions between the ministries of the 12 apostles and Paul, as the Scriptures also clearly distinguish between the ministries of Peter as the leader of the 12 and the Apostle Paul. Ngayon, ito yung visions and voices. Pareha silang nakarinig ng voice, may vision sila. Okay, compare natin. Meron tayong statement by Peter dito sa 2 Peter chapter 1 verse 16 until verse 18. And then meron din tayo kay Apostol Pablo, ito yung kanyang statement. Tingnan din natin para ma-compare natin yung differences at ang similarities ng kanilang meron bang pagkakapareho at pagkakaiba. Okay, so dito tayo sa 2 Peter chapter 1 verse 16 until verse 18. Sabi ni Peter, "For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty." So sabi ni Peter, we were eyewitnesses of His majesty. Verse 17, "For He received from God the Father honor and glory, when there came such a voice to Him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased." And this when we were with Him in the holy mount. Sabi niya sa verse 18, "And this voice which came from heaven we heard, and when we were with Him in the holy mount." Ito yung statement ni Peter na kanyang binanggit sa kanyang ikalawang sulat para sa mga strangers, mga believers, kingdom believers that were scattered abroad. These were Jewish believers, kingdom believers, na during sa persecution, they were scattered. Sabi ni Peter, "For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ." So sino ba ang nagsasalita dito? Ang sagot, si Peter. Sino ang kanyang kinakausap? Ang sinasabi, you. Sino ba ang you? Balikan natin ang chapter 1, verse 1. Mababasa natin ang kanyang audience nasa verse 1, 1 Peter. "Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit,
unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. So yun yung kanyang hearers. Ngayon, sabi niya, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ. So pinahayag nila ni Pedro ang power at saka yung coming ng Lord Jesus Christ. Sabi niya, but were eyewitnesses of His majesty. Nakakita sila yung buhay na saksi. Nakita ng kanilang mga mata. They were eyewitnesses of His majesty. For He received from God the Father honor and glory. Nakatanggap ang Panginoong Hesus mula sa Diyos Ama ng karangalan, honor, and glory. When there came such a voice to Him from the excellent glory. So narinig din nila ang voice. Ano ang sinabi? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sabi dito, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. And this voice we heard when we were with Him in the holy mount. So narinig ito nila ni Pedro, sabi niya, when we were in the holy mount. Where in the Gospels, in the Synoptic Gospels, can we find this account na nakarinig sila ng boses na sinabi na this is my beloved Son in whom I am well pleased? May dagdag pa ito hear ye Him. Dito lang muna tayo sa 2 Peter. Dito tayo kay Apostol in Acts chapter 22. And I fell unto the ground. Ito yung kaniyang pag-relate ng story niya. Paano siya na-convert? Starting from Acts 9 then sa Acts 22 then Acts 26. Sabi ni Paul, and fell unto the ground and heard a voice saying unto me. So nakarinig din si Pablo ng boses, a voice, nagsasabi sa kanya, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he, referring to Ananias, said, the God of our fathers, nasa verse 14, the God of our fathers hath chosen thee that thou shouldest know His will and see that just one and shouldest hear the voice of His mouth. Sino ang nagsabi? Si Ananias. Sino ang sinabihan? Si Saulo. Sabi niya, and see that just one, makita mo siya, that just one, and shouldest hear the voice of His mouth. Verse 15, for thou shalt be His witness unto all men of what thou hast, seen and heard. Kaya dito sa ating pag-aaral, voices, vision and voices. So tingnan natin si Pedro at si Pablo. Tingnan natin si Pedro at si Pablo as witnesses. So let us compare. I-compare natin ang dalawang statements according to the apostles. A comparison of the above passages reveals the following similarities. Tingnan muna natin yung mga similarities. Number 1, both Peter and Paul saw the Lord in glory. Pareho silang nakakita kay Panginoong Hesus in glory. Right after the resurrection of Jesus, Jesus was in a glorified state already. So si Pedro at ang Panginoong Hesus, si Pedro at ang apostol na si Pablo ay parehong nakakita kay Panginoong Hesus. Unang nag-umpisa ito doon sa transfiguration kay Peter. He saw Jesus being being transfigured. Pangalawa, both heard voices from heaven. Pareho silang nakarinig ng boses from heaven. Number 3, both were witnesses of what they had seen and heard. Okay? So, kung meron tayong ibang reference, pwede natin gamitin ang Acts chapter 4 verse 20 and chapter 26 verse 16. Okay? Let us continue. Merong tatlong similarities and then merong distinct differences between the circumstances and significance of their experience. Parehas silang nakarinig ng boses from heaven. They both saw the Lord Jesus in glory.
But let us look at now the distinct differences, yung mga kaibahan between the circumstances and significance of their experience. So, parehas ba na experience, parehas ba na circumstansya ang pagkarinig nila ng boses at pagkakita nila kay Jesus? Okay, number 1, dito tayo. Peter saw the Lord in His glory on earth. Nung nakita ni Pedro ang Panginoong Hesus in His glory, ang Panginoong Hesus ay nandito pa sa lupa. Samantalang nung nakita ni Paul ang Panginoong Hesus, si Hesus ay wala na dito sa lupa. He was already in heaven. Kailan ba nakita ni Pedro ang Panginoong Hesus dito sa lupa? When did Peter saw the Lord in His glory on earth? Basahin natin. Dito tayo sa chapter 17 ng Matthew, chapter 17, verse 1. Start tayo sa verse 1 hanggang verse 8. Okay? And after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, and bringeth them up into a high mountain apart. Balikan natin yung sa 2 Peter, chapter 1, nung binasa natin kanina, verse 16 until verse 18, nakita niya, narinig nila, Peter was one of the eyewitnesses doon sa kanyang narinig at nakita. Ngayon, saan ba ang account? Nandito siya sa Matthew chapter 17. Okay? Ito yung pinag-uusapan when they were in the holy mountain. Sabi dito sa verse 2, and was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Then answered Peter and said unto Jesus, Lord, is it good for us to be here? If thou wilt, let us make here 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias. Verse 5, while he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud, which said, ano ang sinasabi ng voice? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Verse 6, and when the disciples heard it, they fell on their face and were sore afraid. Question, sino ba ang nakakita? Sabi dito sa verse 6, the disciples. Sino-sino sa mga disciples? Nasa verse 1, and after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John his brother. So, isa si Pedro sa nakakita doon sa glory ng Panginoong Hesus when he was transfigured. Nasilip niya yung glory. And remember that Peter, as the leader of the apostles, of course, he was looking for Messiah, the King of the Jews, Jesus Christ. Jesus will sit on his throne of glory, and then Peter will be with the 12 apostles judging the 12 tribes of Israel. Ngayon, nakita niya kung ano ang nangyari sa Panginoong Hesus, nasa verse 2, and was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. Ngayon, verse 7, ano nangyari? Nung nakita nila, they fell on their face and were sore afraid. Ano ang sinabi ng Panginoong Hesus? And Jesus came and touched them and said, and up their eyes, they saw no man, save Jesus only. And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, tell the vision to no man, until the Son of Man be risen again from the dead. Ayan, ito yung account na sinabi ni Peter doon sa 2 Peter in the holy mountain. Let us continue. Peter saw the Lord in his glory on earth, while Paul saw him in his glory in heaven. So nung nakita ni Pablo ang Panginoong Hesus, nasa chapter 9 ang record, verse 6 until verse 7 ng Acts,
ang Panginoong Hesus ay wala na dito sa sanlibutan. Iba yung circumstances at iba din ang significance ng kanilang experience. So hindi natin pwedeng sabihin, parehas lang naman si Peter at si Paul nakarinig ng voice at nakakita kay Panginoong Hesus in glory. It could be, but there are differences in circumstances and the significance of their experience. Bakit? Okay, now, dito tayo sa pangalawa. Peter saw him in his kingdom glory. Nakita ni Pedro ang glory ng Panginoong Hesus related to the kingdom program. This will be his figure during the kingdom program, during his reign on earth. So meron ng patikin na nakita si Peter kung ano ang magiging itsura. Though, isang bagay na pinasilip lang sa kanila. Kaya ang sinasabi dito, Peter saw him in his kingdom glory. While Paul saw his experience nila. Tapos, ang pagkakita ni Peter kay Panginoong Hesus in reference to the kingdom glory. While Paul, while seeing Jesus, he was seeing Jesus in his glory under na sa dispensation of grace and at the Father's right hand. Try natin mamaya ang mga verses para baka hanapan nyo ako. Tingnan lang natin mamaya. Number 3, the voice Peter heard had the acceptance of Christ in view. Okay? Basahin natin ang verse 5, chapter 17 ng Matthew. Nasa verse 5, while he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud, which said, this is my beloved Son, in whom I am well pleased, hear ye him. Okay? The voice Paul heard had the rejection of Christ in view. Sinasabi kasi, why persecutest thou me? Ang ibig sabihin, ang circumstance nung nakita ni Peter, narinig ni Peter ang voice, sinasabi yung parang ang Panginoong Hesus. Samantalang nung narinig ni Paul or ni Saul ang voice, there is this kind of rejection of Christ in view. Bakit? Kasi may tinatanong why persecutest thou me? Basahin natin ang Acts chapter 9. Ito yung record ng pagka-convert ng apostol na si Pablo. Nasa verse 4. And as he fell to the earth, backward tayo sa verse 3. And as he journeyed, he came a light from heaven. Merong light. And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? So there is this kind of question. Bakit? Because there is this rejection in view. Ayan. So iba. Nasabi sa Matthew chapter 17 verse 5, parang may acceptance kay Christ. Sinasabi, hear ye him. Pagdating kay Saul, kay Apostol Pablo, why persecutest thou me? Meron pa, number 4. What Peter saw was a demonstration of the power and coming of Christ. Doon sa binasa natin kanina sa 2 Peter, there was a demonstration of power and coming. What Paul saw was a demonstration of the grace that caused him to delay his coming. Ang point kasi dito, nung nagkaroon ng pag-uusap si Pablo at si Saulo at ang Ginoong Hesus in Acts chapter 9, coming of our Lord Jesus Christ for the establishment of the kingdom, anong nangyari? Is now being delayed because there is this another apostle that Christ called in Acts chapter 9 for the demonstration of His grace. And this dispensation of grace is the cause, is the reason, is the barrier why the establishment of the kingdom was put aside was put aside temporarily or was set aside temporarily
Because we are now under the dispensation of grace. Ang point ko po ganito, nung nakita ni Peter, ang kanyang nakita ay demonstration of the power and coming of Christ. Excited. This will be happening, number 1. When will you restore the kingdom to Israel? Sinabi na Panginoon Jesus, it is not for you to know the seasons. Kaya, nung nagkaroon ng pag-uusap si Saulo at ang Panginoong Hesus, what Paul saw was a demonstration of the grace that caused him to delay his coming. Ang nangyari, hindi pa na-establish yung coming ng Panginoong Hesus for the establishment of the kingdom for Israel, because nagkaroon ng panibagong utos ang Diyos na ibinigay doon kay Apostol Pablo. Kaya kung tingnan natin sa 2 Peter chapter 3 verse 9, so makikita natin na merong acceptance dito si Peter, meron siyang admission na yung program para sa kanila ay temporarily set aside po muna. Basahin natin ang chapter 3 verse 9. Sabi ni Peter, "The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." Verse 15. Sabi ni Peter, "And account that the long-suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him hath written unto you." So ang ibig sabihin, Peter recognized that there is this wisdom that was given to the Apostle Paul, and that wisdom is not a wisdom that is coming from any kind of person on earth. This wisdom was from above. This wisdom was given by the Lord Jesus Christ. And where in the book of Acts is the record of this giving of wisdom? Nangyari po in Acts chapter 9. Kasi if we continue the verse in Acts chapter 9, the account, sinabihan siya, go enter into the city. Pagdating mo doon na sasabihin sa lahat ng iyong gagawin. Kaya, continue tayo. Ito yung mga differences. Number 5, Peter's experience harmonized with his position as an apostle of the Messianic kingdom. So, alam natin na yung 12 apostol, they will be sitting on the 12 thrones judging the 12 tribes of Israel. Kaya yung experience ni Peter inconsistent in relation doon, in relevance sa kanyang posisyon as apostle of the Messianic kingdom. While Paul's kay Pablo harmonized with his position as what? As apostle of the grace of God. So magkaiba yung circumstansya nila. So kasabihin natin sa madaling salita, pareha silang nakarinig ng boses, pareha silang nakakita kay Jesus in glory, but they're in a different circumstances, a different experience, at different purposes. Kung tingnan natin si Peter, it's harmonized with his position as an apostle of the Messianic kingdom. Doon sa establish na kingdom dito sa lupa na ipinangako sa kanila, doon sa kanilang mga fathers, sinabi ng Diyos in Daniel chapter 2 verse 44 that God will establish a kingdom on earth, and this kingdom will be an everlasting kingdom. It will last forever. Kaya doon nakaangkla yung ministry ng 12 apostol through the leadership of Peter. While kay Apostol Pablo, iba. Naka-focus doon sa kanyang posisyon as the apostle of the grace of God. Under na siya sa dispensation of grace. Kaya, so, hindi natin pwedeng sabihin na parehas lang si Pablo at ang apostol na si Pedro pagdating sa kanilang destination. Try natin, basahin natin muna sa Matthew chapter 4 verse 17. Ang sa Matthew chapter 4 verse 17, ang pinag-uusapan po dito ay ang preaching ng Panginoong Hesus in relation to the kingdom of heaven that was proclaimed
at hand. Okay? Sabi dito sa verse 17 sa Matthew, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Nung tinawag niya ang kanyang mga apostol in Matthew chapter 10, verse 5 until verse 7, ang 12 apostles, ano ang kanyang utos? As ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Verse 8, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. Backward tayo sa verse 5. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles and into any city of the Samaritans. Enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Ang preaching ng Panginoong Hesus, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Nung inutusan ang kanyang 12 apostol, pinadala niya to the lost sheep of the house of Israel. Ano ang kanyang sinabi? Huwag kayong pumunta doon sa mga Samaritans at saka sa ibang mga bansa. Doon kayo sa the lost sheep of the house of Israel. Preach, the kingdom of heaven is at hand. So yun yung heart ng kanilang preaching. And if we continue sa chapter 16, verse 21, from that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. So kasama ng mga apostol ang Panginoong Hesus, at nung pinag-usapan, binanggit na ng Panginoong Hesus how he would suffer. He will be taken prison to Jerusalem and then he will be killed. So yun yung kapalaran ng Panginoong Hesus. Sa Luke chapter 8 and verse 34, basahin ulit, i-continue lang natin. Parang nagkaroon sila ng pakiramdam na is this really happening? Parang may question. Pati nga si Peter, sabi niya, be it far from thee, Lord. Try nating basahin ha. Chapter 18 verse 34. Sabi dito, and they understood none of these things, and this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. Ano ang sinabi? Verse 31, balikan lang natin. Then he took unto him the 12 and said unto them, behold, we go up to Jerusalem, and all the things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on. And they shall scourge him, and put him to death, and the third day he shall rise again. Parehas lang doon sa account sa Matthew chapter 16 verse 21. Verse 34, and they understood none of these things, yung mga apostles. Kaya sa chapter 16 verse 22, ano ang naging response ni Peter? Sa Mateo, balikan natin, 16:22, sabi ni Peter. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Ano ang sinabi niya? Be it far from thee. Kasi sinabi ng Panginoon Jesus na sa verse 21, sabi niya, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. Sabi ni Peter sa verse 22, be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Ngayon, forward tayo ng kaunti sa verse 1 and verse 2 ng chapter 17. And after 6 days, Jesus taketh Peter and James and John, his brother, and bringeth them up into a high mountain apart. And this and one, and his raiment was white as the light. Backward lang tayo ng kaunti. Dito tayo sa verse 27. Sabi niya, for the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Verily I say unto you,
there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in His kingdom. Kaya pagdating sa chapter 17, verse 1, verse 2, pinasilip kay Peter kung ano ang kalagayan ng Panginoon Hesus during the establishment of His kingdom. Kaya, nung sinabi ni Peter sa chapter 1 ng kanyang sulat, ikalawang sulat, he was one of the eyewitnesses of the power and coming of the Lord Jesus Christ. Nung may sinabing boses here nito is for the establishment of the kingdom, and this kingdom will be established here on earth. Ngayon, tingnan natin kay Apostol Pablo. Dito tayo kay Saulo, Saul on the road to Damascus. Verses na lang kasi parang dumating ako sa point na tinamad akong maglagay ng mga points dyan. Dito tayo sa chapter 8 verse 1 ng Gawa. Acts chapter 8 verse 1, dito yung record sa persecution. Hanggang dito tayo sa chapter 7 nag-umpisa hanggang chapter 8, 8:1. And Saul was consenting unto his death. Kaninong death? Kay Stephen. And at that time, there was great persecution against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Verse 3. And for Saul, he made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. So ito yung ginawa ni Saulo. So during this time, rampant yung persecution. Sino ang nanguna? Si Saulo. Excuse lang po muna ha, drink muna ako ng tubig. Okay, let us continue. So si Saulo yung nag-lead ng persecution. Then, Acts chapter 8 yun, chapter 1, chapter 8, verse 1, verse 3, hanggang sa chapter 9, verse 1. And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest, and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Verse 5. And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Jump tayo sa verse 21, chapter 9 pa rin. Verse 21. But all that heard him were amazed and said, Is not this he that destroyed them which called on his name in Jerusalem, and came hither for that intent, that he might bring them bound unto the chief priests? Ayun. So bakit? Ano nang nangyari? Pakwa lang tayo sa verse 9. Verse 19. And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. Verse 20. And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. So nagbago yung ihip ng hangin para kung sa ibang pagkasabi. Yung dating persecutor, dating blasphemer, ngayon siya na yung preacher ng Panginoong Hesus. Meron na kasing purpose ang Panginoon sa kanya. Backward lang tayo sa verse 15. Verse 15, chapter 9. But the Lord said unto him, Go thy way. Ang kinakausap dito si Ananias. Bakit? For he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. So, merong purpose ang Panginoong Hesus bakit tinawag si Apostol Pablo. Kaya sinabi natin kanina,
yung pagkatawag kay Apostol Pablo, yun yung naging daan para ang prophetic program ay tuluyan munang iset aside, i-postpone ang programa para sa kanila because God has introduced a different plan, another program that was kept secret since the world began. Sinabi ni Pablo sa kanyang mga sulat na ang mystery programs ay itinago ng ulo doon sa Acts chapter 9. Binanggit ulit ito ni Pablo in Acts chapter 22. Nung siya ay nakipag-usap sa kanyang mga kababayan, sa mga tao. Chapter 22, verse 4, sabi niya, "And I persecuted this way unto the death, binding and delivering into prisons both men and women." Meron siyang ginawang persecution, para sa lahat ng mga believers, para sa kingdom. Verse 5, "Also as the high priest doth bear me witness, and all the state of the elders, from whom also I received letters unto the brethren, and went the cause to bring them which were there bound unto Jerusalem for to be punished. And it came I made my journey and was I persecutest thou me." Verse 8, "And I answered, Who art thou, Lord? And he said unto me, I am Jesus of Nazareth." Aninong boses ang narinig ni Peter? Yung boses ng Ama. Sinabi ng Ama, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him." Ngayon, pinag-usapan or nirelate ni Pablo itong kanyang kondon doon sa mga tao na ito ang nangyari. Dito tayo sa chapter 26, verse 10 to verse 11. Ganon din yung account sa "Which thing I also did in Jerusalem, and many of from the chief priests, and when they were put to death, I gave my voice against them. I punished them off in every synagogue, compelled them, persecuted them, whereupon as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests, at the day of King, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining about me and them which journeyed with me. And when we were unto me, and saying in the Hebrew tongue, King said, and he said, Jesus, witness both of these things which thou hast seen, number one, and of those things in the which I will hear unto thee, delivering thee people and from the Gentiles unto eyes, and to turn them from darkness to light, from the power of Satan unto God,
that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So, yun yung sinabi ni Pablo, yung record ng kanyang conversion. Acts chapter 9, Acts 22, ibinahagi meron silang hari at ang kaharian ay i-establish dito sa lupa. Tingnan natin sa Galatians 1:13. Sabi dito ni Pablo, "For ye have heard religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it." Yun ang sabi ni Pablo. Kaya magkaibang account yung kay Peter at magkaibang account din yung kay Pablo. Nung si Pablo nakarinig ng boses mula sa langit, sa boses ng Panginoong Hesus, in a Hebrew, merong utos na binigay ang Panginoong Hesus at meron pang idinagdag nung siya ay nandun na sa city. Kaya, maiintindihan natin na nung ang pagkatawag kay Apostol Pablo o kay Pablo, meron siyang natanggap na kautusan o meron siyang natanggap na utos mula sa Diyos. At kung babasahin natin ang lahat ng mga sulat ni Pablo, yung kanyang mga epistles, we will definitely understand that these epistles that was written by the Apostle Paul is quite different. Yung mensahe, yung content, yung message, yung destination, yung program, ibang-iba talaga doon sa programa para sa Kingdom Church. Kaya, tingnan natin Paul as witness and Peter as witness. Try natin i-compare. How different the circumstances. Peter, as the Lord's apostle, had seen, heard, and proclaimed that Jesus was the Christ. Saul was Peter's bitterest enemy for proclaiming that fact. Nung si Pedro, bilang apostol ni Kristo, nakakita siya, nakarinig siya, at iproklama niya si Jesus as the Christ. Nung panahon na yon, si Saulo was Peter's bitterest, ibig sabihin yung pinaka-kaaway for proclaiming that fact. Ngayon, Peter was the leader of the Kingdom Church. Saul was the leader of the persecution against that church. Yun yung mga verses na binasa natin kanina. Moreover, Paul saw the Lord not in his kingdom glory. Nung nakita ni Pablo, hindi tulad nung kay Peter, but in the glory of His grace. Exalted far above all heavens. Ang ibig sabihin pa si Kristo, wala na dito sa lupa. Kundi doon na sa kanyang glory in heaven. Sabi dito, far above all heavens. Basahin natin ang Ephesians chapter 4 verse 10. Sabi dito, He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that He might fill all things. Verse 11, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. So nung nakausap ni Pablo, si Kristo wala na dito sa lupa. Jesus Christ, was already in heaven, far above all heavens. There are two facts in connection with Saul's experience to the road to Damascus, which deserve particular attention. Dalawang katotohanan. First, it's noted that the Lord's rejection by Israel was assumed. Ibig sabihin, nung nagkaroon ng calling ang Panginoong Hesus kay Saul, yung kanyang vision, yung kanyang voice na narinig, ang nangyari, final na yung pag-assume ng bansang Israel sa kanilang pag-total reject sa Panginoong Hesus. Before the stoning of Stephen and the raising up of Paul, God had offered the kingdom to Israel
on the assumption that she would repent and accept her Messiah. But now, with Israel waging war against the church of that day, yung pinangunahan ni Peter, and Saul of Tarsus making havoc of the church, the rejected Lord calls from heaven. Rejected na ang Panginoong Yesus kasi pumanik na sa langit eh. Why persecutest thou me? After that, the kingdom was never again offered to Israel so far as the record is concerned. Excuse lang po muna sandali. Now, let us continue. Wala nang record po na yung kingdom for doon sa bayang Israel, of which they rejected. Wala nang record na in-offer ulit ito sa kanila. Kaya sa Acts 9, nung si Pablo ay tinawag ng Panginoong Jesus. Kaya, totally na totally ng bayang Israel sa bayang Choppy. ang perfect program. Pangalawa, instead of anong ganda choppy Choppy ba sa inyo? Ako choppy eh. Ayan, si Rex, naririnig na po ako sa Rex. Choppy po. Okay na po. Sige. Okay na po. Tawag konti si Rex. Sige, share screen ako ulit. Okay na yung boses ko? Naririnig na. Yes po. Yes po. Okay na po. Sige po. Dito na tayo. Second, we should notice that while Saul was Christ's bitterest enemy on earth, yet the Lord dealt with him in grace. All this is deeply significant. Bakit po? For since Israel had turned to be God's enemy, God was now to conclude her along with the Gentiles in unbelief. Looking back, years later, Paul refers to himself as one who was before a blasphemer and a persecutor and injurious. But sabi niya sa 1 Timothy chapter 1, verse 14 until verse 16, sabi niya, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. This is a faithful saying. Backward tayo dito tayo sa verse 12. Verse 11. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust, for that he counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Verse 14, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love, which is in Christ Jesus. 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. So ang nangyari, nung na-convert ang apostol na si Pablo o yung dating persecutor na si Saulo, it was now a new program ang ibinigay ng Panginoon sa kanya. Kaya naging naging isang bagay na
dapat tingnan maigi. Okay? Yung pagkakita ni Pablo sa light, nakarinig siya ng boses. Nagkausap sila ng Panginoong Hesus, yun yung turning point na yung prophetic tayo ngayon sa present dispensation na ibinigay kay Pablo, yung dispensation of grace. Nasa Ephesians chapter 3, verse 1, sabi ni Pablo, Paul, an apostle of Jesus Christ, for you Gentiles, sabi niya, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, sabi niya, which is given me to you word. Sabi niya, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word, how that by revelation known unto me the mystery. Itong mystery na kanyang natanggap, sabi niya, as I wrote afore in few words, isinulat niya, whereby, kung babasahin, when you read, verse 4, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Itong mystery of Christ, sabi niya, verse 5, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed. Sabi niya, ngayon, na-revealed na. Pero noon, hindi pa ito na-revealed. Pag-usapan natin yung sufferings and the glory. Ang i-focus natin dito kay Pablo kasi nandito tayo sa present dispensation, under na tayo sa dispensation of grace. The sufferings and the glory. What Paul's binanggit si Pablo, the sufferings of Jesus and his own suffering. Meron ding suffering si Apostol Pablo. The rejected Lord said to Saul, why persecutest thou me? But he also said to Ananias, Saul, I will for my name's sake. Ibig sabihin, nung tinawag si Pablo, verse 15 ng chapter 9, he was a chosen vessel, Gentiles to the kings and to the Israelites. Verse 16, sabi ni Kristo kay Ananias, and I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Ibig sabihin, kasali doon sa calling, apostleship, ministry ni Pablo, yung suffering because of the name of Jesus. For the sake of Jesus' name, Christ was in grace to remain in exile, rejected still by the world, but Paul, the sinner saved by grace, was to bear the suffering and the rejection. Okay? Siya ang aako. Siya na ang lang natin ha. The sufferings and the glory. Ngayon, dito tayo. Tingnan natin sa Colossians chapter 1 verse 20 until verse 38, 17, Romans 2 Corinthians 5:20. Meron pa tayo ditong iba pang mga verses related ito sa mga sufferings ni Apostol Pablo. Basahin lang natin ang Colossians chapter 1 verse 24. Sabi ni Paul, who now in my sufferings for you. Sa nag-uusapan. And fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church. Both sake having the same conflict which is in me and now here to be in me. Diba? 8:17 ng Romans, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be revealed. Ayun. Yun yung mga sufferings na pinag-uusapan. Verse 18, for I reckon that the suffering of Christ of this present time are not worthy to be compared with the 2 Corinthians chapter 5. Yun yung mga sufferings ni Saul, ni
Pablo. Chapter 1, verse 5. For us the sufferings of Christ abound in us as our consolation also aboundeth by Christ. Then, verse 6. And whether we be afflicted, it is for your consolation. We also suffer, or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation. So, ang pinag-usapan si Pablo, binanggit niya mga sufferings. Chapter 3, verse 10 ng Philippians. Ganon din, pinag-usapan. Verse 10. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable. Pablo ay ang pangalan ng Diyos para sa mga Gentiles, sa mga kings, and to the Israel. Kasama noon kami sa pangaral kay Kristo, kay Ananias, for I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Question: ang mga sufferings ba na naranasan ni Pablo sa kanya pag-aral ng salita na Diyos, under sa dispensation of grace, tayo sumusunod doon sa mga aral ng Diyos, sa mamuhay na godly in Jesus Christ. He will suffer persecution. Kaya, pag-usapan natin ang And chachapi po. Dispensation of grace, world, while in this, dito lang ng iba, you are full of material blessings. You are blessed by God. Hindi tulad doon sa kingdom program. We are being blessed by God with all 1 verse 6. Lights natin. Sufferings Paul as recorded in the book of Acts. Sa Acts lang muna tayo. Acts. Okay. Ano ba ang dahilan ng ano bang mga reasons ng kanyang suffering? One, preaching of Christ. Ipinangaral niya si Kristo. Living a righteous life. Isa sa mga rason bakit kailangan suffer. Yun, kaya nung nangaral siya,